Si Luis Alfredo Garavito Cubillos na nakilala rin bilang Le Bestia sa salitang Latin, The Beast sa Ingles o Tribilin sa salitang Espanyol, at sa Tagalog ay ang Halimaw, ay isang Colombian serial killer, sex offender, pedophile at necrophile. Noong October 1999, inamin niya ang kanyang ginawang panggagahasa, pagtorture, pagputol-putol sa mga katawan at pagpatay sa hindi bababa sa 200 mga menor de edad, na karamihan ay mga kabataang lalaki at binatilyo sa bansang Colombia. Kilala rin siya bilang pinakamasamang serial killer sa buong mundo. Si Luis Garavito ay isinilang noong January 25, 1957 sa Genova, Quindío, Colombia. Mula nang siya'y isinilang, ang kanyang pamilya ay naninirahan sa isang Islam sa Colombia. Ang Islam ay tinatawag ding squatter area, kung saan magulo at maruming lungsod, at ang lugar ng mga mahihirap. Sinasabing si Luis Garavito at ang kanyang mga kapatid ay napabayaan. Inilarawan niya na ang kanyang ama bilang lasinggero at babaero, at ang kanya namang ina ay isang prostitute. At sa tuwing umiinom ng alak ang kanilang ama, ay sinisimulan silang harasin nito. Araw-araw na raw lumalala ang tindi sa pagitan ng kanilang mga magulang na madalas na nag-aaway. Aminado si Garavito na siya ay nagkaroon ng kasawian sa pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Isang araw nagdala ng customer ang kanyang ina sa kanilang bahay. Ang kanyang ama na hindi normal ay tinawag si Luis at pinanood sa kanya ang milagrong ginagawa ng kanyang ina at customer nito. At sa pamamagitan ng panonood ng malaswang live show, ay nakaramdam siya ng abnormal na kasiyahan na sexual na pagnanasa. At sinasabi din ang ama ni Garavito na napakahigpit ay madalas siyang pagalitan. Sa kanyang pag-aaral sa Simon Bolivar School sa Silan, siya ay madalas na nabubuli ng ilang mga bata at nahihirapan sa pag-aaral. Sa panunukso ng mga bata, siya ay binansagang garabato, na ang ibig sabihin ay malambot o malamya. At mas pinili niyang maglaro mag-isa tuwing recess. At pagsapit ng taong 1969, dinala si Garavito ng kanyang ama sa isang debotong relihiyosong pharmacist sa tindahan nito, na kapitbahay lamang nila, para pabakunahan si Garavito. Ang lalaking pharmacist na ito ay malapit sa kanyang ama. Hiniling na iwan na lang si Garavito at sumang-ayon ang ama. Ningid sa kaalaman ng ama ay may binabalak palang masama ito kay Garavito. Siya'y minolestya at kinahasa sa pamamagitan ng anal sex. At sa panahon ng panggagahasa siya'y tinakot para hindi magsumbong kanino man. Hindi lang yon, kinagat pa siya nito dahil sa panggigigil sa kanya. Pinatakan ng kandila at hiniwaan gamit ang blade sa panahon ng pang-aabuso. Kasunod ng unang insidente ng pang-aabusong ito, pinatay at pinaghiwa-hiwa ni Garavito ang 2 ibon dahil sa tromang sinapit. Matapos noon ay inuuto ni Garavito ang kanyang mga nakababatang kapatid na matulog silang hubot-hubad sa kanilang pinagsasaluhang kama. At nakikipagtalik siya sa mga kapatid habang sila'y mahimbing na natutulog ng maraming beses. At sa parehong taon ng 1969 ay minolestya niya ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Garavito, ay biglang nagbago ang kanyang pag-uugali na lubhang agresibo at handang maghiganti sa mundo. At ang pedophile na pharmacist ang dahilan kung bakit nawalan ng gana si Garavito na makipagtalik sa mga babae at hindi siya nilalabasan ng maayos. Ang madalim na karanasang iyon ay daladala niya hanggang sa pagtanda at hindi niya ibinunyag kanino man dahil sa takot na hindi siya paniwalaan ng kanyang mga pamilya. Di nagtagal ang pamilya ni Garavito ay lumipat sa Trujillo noong 1971. Sa kanilang paninirahan doon, si Garavito ay pinakitaan umano ng heterosexual na pornografiya ng isa pang lalaking kalapit na kaibigan ng pamilya. Ang heterosexual ay magkaiba ng kasarian tulad ng lalaki at babae. Si Garavito ay nakaramdam ng pagkakasuklam at pandidiri sa kanyang nakita. Dahil doon ay dinala siya ng lalaki sa masukal na kakahuyan at sexual na ginahasa sa pamamagitan ng anal sex. At matapos mamuhay ng ganitong uri ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pamilya, nagsimulang uminom ng alak si Garavito sa murang edad tulad ng ama. Naging layas siya at pagala-gala sa mga lansangan ng Colombia. At sa parehong taon siya'y pinalayas ng kanyang ina
dahil sa pagtangkang gahasain ang isang batang lalaki na 5 taong gulang. At muling naulit noong 1973, tinangka niyang atakihin ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki sa istasyon ng tren sa Bogota. Ang 6 na taong gulang na batang lalaki ay sumigaw na umagaw ng pansin ng mga tao. At si Garavito ay pansamantalang nakulong. Ipinaliwanag niyang gusto lang niyang molestyahin ang batang lalaki bilang tugon sa kanyang pagnanasa. Kasunod ng huling insidenteng yon, si Garavito ay pinagsabihan ng kanyang ama dahil sa hindi niya pagpili sa pakikipagtalik sa mga babae, sa halip ay batang lalaki. At bilang resulta sa kanilang madalas na pag-aaway ng ama dahil sa kanyang ugaling pederasty o pedophile, na ang ibig sabihin ay sexual siyang naakit na makipagtalik sa mga bata, ay tuluyan na siyang pinalayas dahil sa homosexual behavior. At matapos noon ay hinarap niya ang bagong karera ng kanyang buhay. Nagsimula siya magtrabaho bilang katulong na isang tindahan. Ngunit nagkaroon siya ng mga problema sa mga katrabaho, kliyente at boss na humantong sa mga pisikal na alitan. At matapos masipa sa trabaho ay nagtrabaho siya bilang street vendor na nagbebenta ng mga imahe ng relihiyon tulad ng krus at rosaryo. At noong 1973, nagsimula naman siyang magtrabaho sa isang plantasyon ng kape, ngunit umalis din siya. Nang maglaon, nakakuha ng trabaho si Garavito noong 1980 sa isang supermarket sa Armenia, kung saan binigyan siya ng 2 oras na pahinga sa tanghali tuwing Huwebes at Linggo. Pagkatapos ay umibig siya sa isang single mother at beautician na nagngangalang Claudia. Ngunit hindi nagtagal ay nagkahiwalay din sila dahil sa ugali ni Claudia na sobrang magastos. At sa panahong ito ay pinagtuunan niya ng pansin ang pangmamolestya sa mga bata. Noong taglagas ng 1980, nagsimula siyang magdala ng mga blades, kandila at lighter para mapadali ang pagpapahirap sa kanyang mga biktima. Bilang karagdagan, nagtanggal ng ngipin si Garavito upang mas mabisang makagat niya ang mga batang biktima. At kasunod ng kanyang mga ginawang krimen, isinusulat niya ang mga pangalan ng kanyang mga biktima sa isang asul na notebook at ipinagdadasal sila habang ritual na naglalakad sa kanyang silid na hubot-hubad at hinahampas ang kanyang mga dibdib. At mahilig din siyang magbasa ng mga satanic books, palibhas ay dinapuan siya ng depresyon. Isang gabi binangungot si Garavito tungkol sa kanyang mga biktima. Nagising siya na lumuluha. Pagkatapos ay tumawa ng masaya at napakalakas, habang inaalala ang kasiyahang nararamdaman niya sa panahon ng pagpapahirap sa mga batang biktima. Noong October 4, 1992, nang nakita ni Garavito ang batang lalaki na 13 taong gulang na si Juan Carlos na naglalakad malapit sa isang bazaar, kung saan siya umiinom ng alak ng mga panahong yon, ay sinundan niya ang bata. At habang naglalakad ay bumili siya ng lubid at kutsilyong pang-butcher sa daan. Matapos noon ay nilapitan niya ang bata sa kainalok ng trabaho sa halagang 500 hanggang 1,000 Colombian peso o tinatayang 400 sa Philippine peso. Sa tuwa ng bata sa alok ni Garavito ay iniwan ni Carlos ang mataong lugar sa Jamundi. Isinama siya ni Garavito sa isang liblib na lugar malapit sa riles ng tren. Doon ay ginahasa siya ni Garavito sa pamamagitan ng anal sex, pinahirapan bago pinatay. Kinabukasan ay natagpuan ang bangkay ng bata na nagkalagas-lagas ang kanyang ngipin sa harapan. At may matinding punit sa kanyang anal at hiwa sa lalamunan. At ang matindi ay pinutol ang kanyang ari. Sinabi ni Garavito na siya'y na-blackout at umiyak nang matuklasan ang bahid ng dugo sa kanyang damit nang sumapit ang umaga. At sa parehong buwan, October 10, 1992, nakipagsapalaran si Garavito sa Trujillo upang hanapin ang kanyang kapatid na babae na si Esther. Ngunit habang siya ay umiinom ng brandy, binasag niya ang bote ng alak nang makita niya ang isang bata na dumaan. Nakaramdam siya ng galit at pinatay ang 12 taong gulang na si John Alexander Peñaranda. At matapos noon ay hinabol at pinatay ni Garavito ang ilang mga kabataan. Tinapon niya ang mga pinutol na mga paa ng mga bata. At noong 1993, sinimulan ni Garavito na paghiwa-hiwain ang mga tiyan ng kanyang mga biktima. Naikayat niya ang 8 kabataang may edad na 9 hanggang 11 na mula sa isang lokal na paaralan na dinadala niya sa isang malapit na kakahuyan sa distrito ng La Victoria.
Dahil sa takot na may makatuklas ng kanyang krimen, kasamang itinapon ni Garavito ang mga pinagputol-putol na daliri sa paa ng mga batang biktimang pinatay niya, na sina Henry Giovanni Garcia, Marco Aurelio Castaño, Juan David Cardenas, Jaime Orlando Popoyan, at 3 pang hindi nakilalang mga bata sa southeast ng Bogota. Pagkatapos ay ginahasa, tinorture at pinatay din niya ang 2 pang bata sa lugar ng Maysen, sa Pereira at sa Kimbaya, pagkatapos ay Tuluwa, kung saan ay pinatay niya ang higit pang mga bata, na nagtapos sa kanyang pagsasaya noong 1993 sa pagkamatay ng 13 taong gulang na si Mauricio Monedero Mejia. Ayon kay Garavito, pangunahing pinupuntirya niya ang mga bata na may mababang background na mga manggagawa, walang tirahan, magsasaka, palaboy o ulila. Aakitin sila sa pamamagitan ng pagsuhol sa kanila ng maliliit na regalo tulad ng pera, candy o kakaibang trabaho sa tuwing siya'y nakakaramdam ng pagnanasa sa mga ito. Sinabi din niya na naaakit siya sa mga batang lalaki na may cute na mukha at kulay asul or berdeng mga mata. At siya'y mahilig sa mga batang inosente na may blondish na balat o buhok, mga batang ipinanganak at lumaki sa lugar ng paisa na higit sa lahat ay nagmula ang lahi sa mga Kastila ng Colombia. At alam ni Garavito kung saan siya makakahanap ng mga bibiktimahing tugma sa kanyang panlasa. At sa tuwing si Garavito ay sasalakay, umiinom siya ng brandy habang naghihintay ng dadaang bibiktimahin sa lansangan. Nag-aalok siya ng madaling trabaho para sa pera at nagsusuot ng mga disguise mula sa isang katolikong pari, damit ng guro sa paaralan at damit ng isang matandang lalaki, para epektibong maakit ang mga biktima. Kapag nakuha niya ang tiwala ng bata, karaniwang naglalakad si Garavito sa isang liblib na lugar o mass grave o pansyong o libingan ng mga patay kasama ang biktima, na hinihikayat silang pag-usapan ang tungkol sa kanilang personal na buhay hanggang sa ang bata ay mapagod at masugatan, at sa puntong yon ay madali na silang mahawakan. Matapos humigop ng humigit kumulang kalahating bote ng brandy, iginagapos ni Garavito ang mga bata. Tinatakot sila ng kutsilyo habang hinihimas at minsay nilalaro ang mga ari ng mga ito. Sinabi din ni Garavito na ang pagpatay sa mga bata ay isang ritual para kay Satanas na pag-aalay ng dugo. At sa panahon ng pangbababoy, pagpapahirap at pagpatay niya sa mga bata, ang mga inosenteng biktima ay pinagsasaksak niya ng screwdriver o kutsilyo sa puwitan, kamay at paa. At habang nabubuhay, pinuputol ni Garavito ang kanilang ari at inilalagay sa bibig ng mga bata. Sila'y talagang sobrang binubugbog, sinusunog, tinatapakan at madalas na hinihiwa ng malalim ang likod, tiyan at lalamunan. Sa ilang mga kaso, sila'y sexual na inaabuso habang ang kanilang mga bituka ay lumuluwa mula sa kanilang tiyan, na kung minsan ay sa pamamagitan ng anus at bibig, at sinasaksak ng mahigit 100 beses. At makakamit lamang ni Garavito ang orgasm sa pamamagitan ng pambubugbog at pananaksak sa mga biktima habang nakikipagtalik at habang ang mga bata ay umiiyak sa nararamdamang sakit. At ang kasamaan ni Garavito ay matatapos lang kapag pinutol na niya ang buhay ng bata o paglaslas sa lalamunan habang siya ay nakaraos na, at iiwan niya ang putol na ari ng bata sa bibig nito. Noong unang bahagi ng 1994, hinikayat ni Garavito ang isang kabataang taga Bogota na 12 taong gulang na nakatulog sa bus. Dinala niya ang bata sa isang liblib na bangin. Pinainom niya ng brandy, saka itinali at hinubaran. Matapos noon ay napansin niya ang isang mabahong amoy. Hinanap niya ang pinanggagalingan nito at hinayaan niya ang bata. At nang matuklasan niya ang pinagmumulan ng amoy na isang puntod na may nakalibing na patay, ay kaagad nakawala ang bata sa pagkakatali at kinuha ang kutsilyo. Sinaksak niya si Garavito na tamaan sa kaliwang kamay. Ngunit nadaig siya ni Garavito at tuluyang pinatay ang bata. At pagsapit ng February 4, 1994, hinikayat naman niya ang batang lalaki na si Jaime Andres Gonzalez na 13 taong gulang na mula sa Plaza de Bolivar patungo sa isang tubo. Ilang sandali matapos paalisin ng amo sa bar na pinapasukan matapos na may magreklamong customer sa kanilang pagkain. Gaya ng ibang biktima ay ginahasa at pinatay din siya ni Garavito. At sinasabing hindi lang sa bansang Colombia nakagawa ng panggagahasa at pagpatay si Garavito.
Dahil nang maglakbay siya sa bansang Ecuador noong tag-araw ng 1998, pinatay niya ang 14 na taong gulang na si Abel Gustavio Loor Velez, na isang tagalinis ng sapatos at batang papel. Kasunod ay noong July 20, 1998, ang 12 taong gulang na si Jimmy Leonardo Palacios Anchundia sa Ecuador. Ang parehong batang lalaki ay mula sa mahihirap na pamilya. Sumalakay din si Garavito sa all-girls school sa Santo Domingo, Ecuador. Doon ay natagpuan nila ang 2 bangkay na ang isa ay isang batang babae na ginahasa at pinahirapan. Pinatay at itinapon sa katulad na paraan ng modus operandi ni Garavito. Ngunit siya'y nakatakas sa mga otoridad ng Ecuadorian na nag-set up ng isang operasyon upang mahuli siya. At syempre sa kanyang mga pagtatangkang panggagahas at pagpatay ay hindi lahat nagtatagumpay dahil meron ding mga nakaligtas na mga biktima. Tulad na noong 1979, si Garavito na may hawak na machete ay dinagit ang biktimang 9 na taong gulang na si William Trujillo Mora sa lugar ng Valle de Cauca. Dinala niya ang bata sa abandonadong gusali kung saan ay sexual niyang minolestya ito at inorture sa loob ng 12 oras. Nang maramdaman ni Garavito na may palapit sa bahay, sinabi niya sa bata na manahimik. Nang mawalan ng malay si Garavito dahil sa pag-inom, ay nakatakas si William. At noong unang bahagi ng 1990s, nilapitan ni Garavito ang 10 taong gulang na si Carlos Alberto sa sektor ng Circasia ng Quindia. Inalok niya ang bata ng mga regalo at 200 Colombian peso kapalit ng isang trabaho. Nakatumbas ng barya sa Philippine peso ng mga panahong yon. At nang makarating sila sa isang liblib na lugar na sa burol ng Alto de la Taza, ay iginapos niya ang bata, ginahasa at pinahirapan. Matapos na makaraos, tinanong niya si Carlos kung nag-enjoy daw ba ito. Ang natatakot na bata ay sumagot ng opo, nagustuhan ko. Ngunit sinabi niya lang yon para lang umalis na si Garavito. Ngumiti si Garavito sa narinig at sinabing ganyan ang gusto ko, yung gusto mo rin. See you next week. At ang sumunod ay ang batang lalaking si Fran Fernie Bernal Alvarez na isang 16 na taong gulang at nagtatrabaho kasama ng kanyang ama sa negosyong sabong noong 1990s. Dinala siya ni Garavito sa isang liblib na lugar pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagkapos at sexual na ginahasa sa masakit na paraan at pagpapahirap kay Bernal. Sinasabing sinaksak ni Garavito si Bernal na umabot hanggang 7 beses gamit ang screwdriver habang ginagahasa niya ito at binubugbog ang bata hanggang si Garavito ay manghina sa pagod at makatulog kaya nakatakas si Bernal. Sa di inaasang pangyayari, isang grupo ng mga kabataan ang nakadiskubre ng isang kalansay sa Pereira habang naglalaro ng football noong November 7, 1998. Ngunit hindi pinansin ng mga otoridad ang ulat. Hanggang sumapit noong November 15 sa parehong taon nang matuklasan ang libingan ng hanggang 36 na bangkay ng mga bata. Halos lahat sa kanila ay mga lalaki na may mga palatandaan ng pagpuputol sa ari, ginahasa sa pamamagitan ng anal sex at matagalang pagpapahirap. Natuklasan din nila ang kabuuang 41 mga bangkay ng mga bata na nasa hukay sa departamento ng Rizalda at 27 bata ang natuklasan sa kalapit na Valle del Cauca. Ang malaking bilang ng mga nawawalang bata ay nanawagan ng isang malawakang investigasyon dahil ang mga pagpatay na ito ay hindi nangyari sa iisa lang na lugar. Ang kalupitan ay talagang napakatindi para sa kapulisan. Kung kaya't sa una ay hinihinala nilang ang mga pagpatay ay ginawa ng isang satanic kulto o isang international child trafficking ring. At sa kabila ng kanilang paghihinala, agad natukoy ng prosecutor's office na malamang na isang tao lamang ang may kagagawan dahil sa mga nylon cord at takip ng bote ng alak na natagpuan sa lahat ng pinangyarihan ng krimen. At dahil ang kanilang bangkay ay pawang mga labina, hindi na matukoy ang pagkakakilanlan. Noong February 6, 1999, sa labas ng bayan ng Palmira, natagpuan ng mga bangkay ng 2 hubad na bata na magkatabi sa isang burol, malapit sa isang tubo. Kinabukasan ilang metro lang ang layo, natuklasan nila ang bangkay ng isa pang bata. Lahat ng 3 katawan ay nakagapos ang kanilang mga kamay at may mga palatandaan ng sexual na pang-aabuso. Makikita din na matinding putol sa kalahati ang mga leeg ng biktima at may mga pasa sa likod, ari, binti at puwitan.
Natagpuan din ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa tabi ng mga bangkay. At may nangyari din na nakatulog si Garavito na bahagyang hubot-hubad sa ibabaw ng bangkay ng isang bata habang lasing na may hawak na sigarilyo sa kaliwang kamay, na naging dahilan upang masunog ang bukid. Nagising siya na nasusunog ang paligid at agad na tumakbo palayo, na naiwan ang kanyang pera sa pitaka, sunog na salamin sa mata, shorts, sapatos at brief. Nakita rin ang resibo at isang note na naglalaman ng address ni Graciela Zapoleta na isa sa kanyang naging ka-live-in. At mula sa kanyang salamin, natukoy ng kapulisan na nasa kalagitnaang gulang ang killer at may astigmatism sa kaliwang mata. At tinatayang 5'4" to 5'6" ang taas dahil sa sukat ng kanyang sapatos. Samantala ang detective na si Aldemar Duran ay nakatanggap ng isang tip na mayroong isang lalaki na partikular na palakaibigan sa mga batang lalaki. Nalaman nila na siya si Luis Garavito. Nakontak nila ang kasintahan ni Garavito na sinabi niya sa mga polis na hindi niya ito nakita mula noong December. Gayunpaman ay ibinigay niya sa mga kapulisan ang isang bag na naiwan ni Garavito sa kanya na naglalaman ng ilang mga gamit nito. Kasama sa mga nilalaman ng bag ang mga larawan ng mga batang lalaki, mga detalyado ng journal ng kanyang mga pagpatay, isang labaha, tiket sa bus, pampadulas, lubid at iba pa. Ang bagong importanteng impormasyon na ito ay nagdala sa kanila sa tirahan ni Garavito. Ngunit ang bahay ay walang tao. Naniniwala ang kapulisan na naglalakbay si Garavito para maghanap ng bibiktimahin. Noong April 22, 1999, bago sumapit ang gabi, si Garavito ay umiinom ng brandy nang makasalubong niya sa daan si John Ivan Sabogal na nagbebenta ng mga tiket sa lottery sa lungsod ng Villa Vicencio. Kinidnap niya ang batang si Sabogal at dinala sa isang liblib na gilid ng burol. At sa lokasyong ito ay ginapos siya ni Garavito habang paulit-ulit na sumisigaw ng sadista ba ako na para bang baliw. Pagkatapos ay tinutukan niya ang bata gamit ng kutsilyo at sinisigaw pa ang iba't ibang klase ng kahalayan habang nilalaro ang ari ng bata. Samantala, ang isang 16 na taong gulang na batang palaboy at ulila ang nakarinig sa mga boses ni Garavito at Sabogal na umiiyak. Ang binatilyo ay nagulat sa nakita. Minura niya si Garavito sa kabinato ng bato. Hinabol siya ni Garavito gamit ang panaksak, ngunit nalusutan siya ng binatilyo at agad na sinagip si Sabogal. At ang parehong bata ay tumakas. At ang dalawang batang lalaki nakapag-ugnayan sa mga kapulisan na nagresulta sa paghahanap nila kay Garavito. At di nagtagal na tagpuan ng mga otoridad si Garavito na naglalakad palabas ng kakahuyan bandang alas 7 ng umaga. Agad nilang ikinulong si Garavito at habang siya ay nasa labas ng kanyang selda, kinuha ng mga detective ang sample ng DNA mula sa kanyang unan at living area. At ang DNA na natagpuan sa mga batang biktima ay tumugma sa DNA na natagpuan sa selda ni Garavito. At sa ginawang paglilitis kay Garavito na tumagal ng 12 oras noong October 1999, binasa ng investigador ang kanyang krimen hanggang sa siya ay umiyak at ipiniliwanag na sa tuwing siya ay maglalasing ay naghahanap siya ng mga batang lalaki. Sinabi rin niya na hindi siya bakla. Ngunit naging biktima lamang siya ng pang-aabusong sexual noong bata pa siya. Si Garavito ay sinintensyahan ng 1,853 years na pagkakakulong at iyon ang pinakamahabang sintensya na naitala sa bansang Colombia. Gayunpaman ang bansang Colombia ay may limit lamang na hanggang 40 years na pagkakakulong sa bawat mabibigat na kaso. At dahil itinuro ni Garavito sa mga pulis ang pinaglilibingan niya sa mga bangkay, ang kanyang sintensya ay binawasan pa ng 22 years. Bukod doon ay naghain si Garavito ng kanyang sintensya sa isang maximum security na bilangguan sa Valle Dupar sa Department of El Cesar sa Colombia. Na ang ibig sabihin ay ihihiwalay siya sa lahat ng iba pang mga bilanggo dahil pinangangambahan na siya'y agad napapatayin ng kapwa preso. Sinasabing maaari siyang mabigyan ng parol noong 2023. Ngunit noong 2021, hinarang ng isang hukom ang kahilingan na palayain si Garavito para sa mabuting pag-uugali. Sa kadahilan ng hindi siya nagbayad ng multa sa pamilya ng kanyang mga biktima. At habang naghihintay ng parol, nagdusa si Garavito sa malubhang kanser sa mata at leukemia na nagdulot sa kanya ng pagkabulag, mahinang katawan at pagod na pakiramdam
na nangangailangan ng pang-araw-araw na pagsalin sa kanya ng dugo. Di nagtagal ay namatay siya sa isang ospital sa Valledupar noong October 12, 2023 sa edad na 66. Ang sinasabing dahilan kung bakit madali niyang nagagawa ang pumatay ng daan-daang kabataan sa loob ng mahabang panahon ay dahil ang bansang Colombia ay nasa isang digmaang sibil noong mga panahong yon. At karaniwan sa mga bata ay naulila na walang tirahan at palaboy sa lansangan. At kahit na may natagpo ang isa o dalawang labi ng mga bata sa buong Colombia, walang nag-claim sa kanila at kadalasan sa mga magulang ay inuuna pang hanapin ang kakainin bago ang kanilang anak. Shoutout nga po pala kay Mia Raimundo from Jeddah. Ingat po kayo palagi. Salamat po.